nakukuha o narinig sa araw na ito, lalo na sa kanyang magandang balita. Ano? Magandang balita ito, ang ating gospel na narinig. Kasi nakita nyo parang sa gitna dyan, sa pakiulit po sa binasa yung may linya dyan na darating na ang kaharian ng Diyos. Saang linya yan? Yung saang talata yan? Anong number ng talata? Yung na-mention ang salita na kaharian ng Diyos. O malapit na. Paano in-express yan sa Tagalog po? Nakita ba? Anong number ng talata yon? O sino? Verse number sa talata. Yung salita lang na kaharian ng Diyos na napabilang doon sa pangungusap na yon. Okay. Okay. So, salamat. Maraming salamat sa pahayag, sa proclamation ng salita ng Diyos. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Ito yung tema natin. Okay? Malapit na ang kaharian ng Diyos. 2,000 years ago, ibig sabihin matagal na tayong nakarinig sa Ebanghelyo. So, mga kaninunuhan natin, nauna na silang nakarinig. Hanggang sa ating panahon, the same Ebanghelyo pa rin. Pinaparinig sa atin na malapit na ang kaharian ng Diyos. Kasi mula noon, si Jesucristo, sa kanyang mga apostoles, sa mga Hudyo, Israel, ganun ang sinasabi ni Jesus. Pero sa ating panahon ngayon, sa liturgical celebration natin, sa ating simbahan, mula noon hanggang ngayon, palagi natin narinig, malapit na ang kaharian ng Diyos. Saan na ba ang kaharian ng Diyos? Kasi malapit na, noon pa. So, ibig sabihin, nandito na. Ano tingin niyo mga kapatid? So, ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Naririto na. Saan ang kaharian ng Diyos? Unang banggitin natin yung doon sa Our Father. Nakita nyo, yung narinig yung Our Father, yung first point. Ang kaharian ng Diyos, ma-repair natin sa Our Father. Nakita nyo, first point, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. You will be done on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, pumunta na si Jesus, matagal na. First coming ha. Pumunta na, dumating na si Jesus sa atin sa sangkatauhan. First coming. Ibig sabihin, nandito na pala, na-establish na ang kaharian na ito. Here on earth as it is in heaven. Na-establish na, naiwan na ni Kristo. Saan na ang kaharian na ito? Dito sa mundong ito. Kasi malawakan iyan, yung kaharian ng Diyos, yes. Pero very particular, ibig sabihin papalapit tayo, gagawin natin yung mag-zoom in tayo, zoom in, ilapit natin ating paningin. Saan ba itong kaharian ng Diyos? Kung malawak mang kaharian ng Diyos, malaki ang kaharian ng Diyos, saan ba, i-zoom in natin, saan ba itong kaharian ng Diyos? Ang puntos natin, pag sinabing na-establish na ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, at ganoon din sa langit, dala ni Jesucristo yan, na-establish ni Jesucristo mula noon hanggang ngayon ang simbahan. Simbahan po, iglesia. So, ito yung kaharian ng Diyos. Ngayon, mag-zoom in na naman tayo, particular tayo zoom in. Sino yung simbahan? Di ba yung simbahan, di ba tayo yon? Zoom in tayo na, tayo yon. So saan, sa bawat isa sa atin ang kaharian ng Diyos? Okay, so zoom in palagi tayo, particular tayo kasi hindi naman tayo papunta sa, sumusuntok tayo sa buwan, malawak ang ating didiskusyonan. Hindi, papalapit talaga. Saan ang kaharian ng Diyos? Nasa simbahan. Saan ang kaharian ng Diyos? Nasa bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa atin na sumasampalataya, sumusunod, tumatanggap ni Jesus na siya po ang ating Diyos at Panginoon. Amen? So talagang nag-zoom in tayo ha, particular talaga tayo. In-establish ni Jesus, ginawa ng foundation ng simbahan. At ang simbahan ay napapaloob tayong mga membro. At tayong mga membro ay sumasampalataya na ating Panginoon, ang Diyos, Jesucristo. At habang sumasampalataya, anong ginagawa natin bilang mga membro sa simbahan? Nagmamahalan po.
pasok tayo nasa first point pa lang tayo. Pasok tayo sa Ebanghelyo. 'Di ba si Jesus po ay nagdala ng mga magandang message. So, pero hindi naman pero no, magandang message sinasabi niya sa doon sa Israel. At pinagaling niya. So, itong pananampalataya natin, balik tayo sa ating sarili, itong pananampalataya natin mamumunga ito sa pagmamahal. Ibig sabihin, kung ano man ginawa ni Jesus para doon sa mga may sakit, may kitong, o nagpapagaling siya, kung ano-ano man nagpalayas ng demonyo, kung ano-ano man nga nakita niyo sa Ebanghelyo, no? Ibig sabihin, tayong nagmamahalan, ginagawa ba yan natin ito? Kasi tayo na yung sinasabing alter Christos. Tayo yung nag-represent kay Kristo sa panahon na iyon, sa panahon ngayon. Ang mga bishop, mga pare, diakono, tayo mga ministro o mga katikista, evangelists, hanggang tayo pong mga membro sa bawat isang sa ating kaharian ng Diyos, sa simbahan natin. Tayo po'y nagrepresenta na kay Kristo. Okay? So, oo nga, doon hindi natin magaya o magawa ang ginawa ni Kristo na nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit. Ano ang contribution natin? So zoom in palagi tayo, lalapit particular. Anong na-contribute natin sa nasasabing nasa kaharian tayo ng Diyos, nagmamahalan tayo. So, nagpapatawaran ba tayo? Okay. Tumutulong ba tayo sa may sakit? At least hindi man tayo nakatulong na magpagaling ng may sakit, nakatulong ba tayo? Nakakontribute ka ba doon? Ibig sabihin, nalapitan mo ba ang may sakit? Hindi man kitong, pero kahit anong sakit. So nalapitan mo ba? May mga kapatid na alaman na nagpadasal sa atin, pinagdasal natin. So amen? So ibig sabihin, natupad ba natin ito? Natupad din. So mga ganyan po. So ibig sabihin, nagmamahal tayo, nagpapatawaran. So ibig sabihin, nagpagaling sa may sakit, kahit na hindi tayo nagpagaling sa buo-buo talaga, kung hindi nakakontribute man lang tayo. So, yun ang kaibig-ibig na Ebanghelyo ng Diyos na, itong Ebanghelyo ng Diyos ngayon, natutupad din sa akin. Kasi ginagawa ko rin ito. Yun. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin makakonfirma na ang ginagawa ni Kristo sa malawakan o makapangyariang kamay ni Kristo, ginagawa ko rin bilang Kristiyano. Nakakontribute din ako sa pagtulong sa may sakit. Nakapagaling din in a very small manner, nakakontribute din ako doon. So, nagdasal din ako sa mga sinasabing mga problematic situation. So kahit na hindi tayo nakapalayas ng demonyo, no? Kasi malawak na yun, malaki na yun. Pero nagdasal ako doon sa kanila. So amen. So yung mga nalulung sa masamang bisyo, naalaala ko rin sila kung sino-sino iyon. Mga kapitbahay ko, kaparyente ko. So ibig sabihin nakakontribute po tayo. So hindi natin sila hinayaan na mawala sa ating paningin ang ating mga kasamahan, kapwa membro sa Kristiyano Katoliko, na ang kaharian ng Diyos na establish sa atin bilang sumasampalataya sa Kanya, sa Kanyang presensya bilang sekunda persona ng Santissima Trinidad, na si Jesus, ang ating Diyos at Panginoon, naririto na sa atin. Naririto na siya sa atin, very particular. Siya po ang ulo at tayo ang katawan ng Kanyang buong simbahan, buong kaharian dito sa lupa, at ito'y natutupad dito sa lupa. Ito na'y tinutupad sa langit. Amen.